Okay, so magandang araw po muli sa inyo. Week 5 na po tayo. Ang topic po natin ngayong week 5 ay rational numbers. Ayan, so happy po dito. After going through this module, you are expected to express. So, express po natin ang rational numbers mula po sa fractional form papunta po sa decimal form. And vice versa. So, pag-aaralan po natin kung paano po natin isusulat ang rational numbers from fraction to decimal and decimal form to fractional form. And also, we are going to perform operations. So, magagawa na naman po tayo ng basic operations on rational numbers. Meaning to say, mag-a-add, subtract, multiply, and divide po tayo ng rational numbers. Okay, sabi po dito, tandaan po natin that when we change fraction to decimals, yan, tandaan daw po natin na ang ginagawa po natin para yung fraction gagawing decimals ay i-divide lang po natin yung numerator sa kanyang denominator. Okay? So, we will divide the numerator by the denominator. Pag sinabi po natin numerator, yun po yung fraction na nasa itaas po ng yun po yung number na nasa taas po ng fraction at yun po namang denominator is the number below. Yan. So, dito po sa 1/2 na fraction, ang numerator po ay 1. Ito po yung numerator. Ang kanya pong denominator ay 2. Okay? So, para po siya gawing decimal, so ito po ay nasa fraction form. Para po siya gawing decimal, sabi po dito ay i-divide lang po natin yung numerator by the denominator. So, 1 divided by 2. Yun na po ang ating gagawin. So, dito po sa ating example, 1/2 going to decimal. So, 1 divided by 2. So, 1 divided by 2 is 0. Then, mag-a-add po tayo ng decimal point. Dito po sa lugar kung saan pakatapos ng 1 at dito mo po sa taas, dapat po silang dalawa ay magkatapat. And then, we will add 0. So, magiging na po siyang 10. So, 10 divided by 2 is 5. So, 5 times 2 is 10. So, 10 minus 10 is 0. So, ang decimal form po ng fraction na 1/2 ay 0.5. Ayan. Okay? So, dinivide lang po natin yung 1 by 2. Kaya po naging 0.5. And then, sabi po dito, when decimal is converted to fraction, ito naman po ang decimal going to fraction naman, pabaliktad, ang gagawin naman daw po ay divide the decimal by the power of 10. So, ano po ba yung mga powers of 10? Yun po yung 10, 100, 1,000, 10,000, and so on. Ita-times lang po natin sa 10. Bawat product. Bawat 10. 10 times 10 is 100 times 10 equals 1,000 times 10 equals 10,000 times 10 equals 100,000. So, dyan lang po natin i-divide yung fraction, para po maging siyang, dyan po natin i-divide yung decimal para maging po siyang fraction. Ito po sa powers of 10. So, halimbawa po, yung pong 0.5, to change to fraction, write the decimal numbers as it is read. Kung ano daw po ang basa doon sa 0.5, yung sulat lang po natin. So, ang tunay pong nakakaugalian po natin, kumbaga nakasanayan po natin, na ang basa po natin dito ay 0.5. Pero sa totoo po, ang basa po talaga niyan ay, ito. So, 0.5 is read as 5/10. Yan po ang basa niya. So, hence, in fraction, isulat lang po natin yung 5/10. So, it is written as 5/10. Then, reduce to lowest term. So, yung pong 0.5 or 5/10 ay naging na po siyang 5/10. Yan po talaga ang kanyang fractional form. Okay? And then, after getting the fractional form, i-reduce po natin always to the lowest term. Okay? So, yung pong 5/10 ay magiging na pong ano po bang lowest term ng 5/10? And paano po ba tayo
maghanap ng lowest term. So, hahanapin po natin yung kanyang equivalent fraction na pinakamaliit. So, in this case, di-divide lang po natin yan by. So, we will divide both the numerator and the denominator by 5. Yan po ang kanyang greatest common factor, 5. So, 5 divided by 5 is 1, and then 10 divided by 5 is 2. So, kaya po ang 5 over 10 is 1 half. Okay, so sa ating pong discussion, mapag-aaralan pa po natin ito. Ito po ay introduction pa lang. At meron po tayong learning task number 1. So, ito po ang ating learning task number 1. Ito po ang gagawin. Translate the given statement into fraction and decimals. Ayan. So, kung ano po ang ating nakalagay po rito statement or words, gagawin lang po natin siyang fraction dito sa una. At dito po, susulat po natin dito sa pangalawang decimal point. Okay? Halimbawa, 2/10. Ano po ba ang kanyang fraction? 2/10. How can you write 2/10 in a symbol or in mathematical symbols? Yan po ay 2 over 10. Kaya po, 2/10. Ano naman po ang kanyang decimal? Ang decimal po niya ay, tinuruan na po tayo kanina, di-divide lang po natin yung numerator by the denominator. So, 2 divided by 10. Yan po ang kanyang magiging decimal. So, 2 divided by 10, 0. Add po tayo ng decimal point. Magkatapat po dapat yan, And then, 0. So, now, 20 divided by 10 is, ilan po? 2. So, 2 times 10 is 20. So, 20 minus 20 is 0. So, ang kanya pong decimal fraction or decimal form ay 0.2 or 2/10. Ayan. So, the rest, so kayo na po ang gagawa. Okay? So, tuloy na po tayo natin discussion dito po sa development of our lesson. Yan. Dito po, we will define what is rational numbers. Sabi po dito, rational numbers are numbers which can be written as a quotient of two integers a over b, where b is not equal to 0. So, kahit ano pong klaseng integers, kapag po sila ay dinivide natin, or ginawa nating fraction. So, yan po ay rational numbers. So, integers lang po, dapat, yung numerator ay integers at ang denominators ay integers din. So, dito po sa denominator, dapat po ay hindi 0. Okay? So, pag 0 po, hindi po siya rational numbers. Okay? So, undefined po yun. Hindi po natin pwedeng i-divide ang number by a 0. Any rational number can be expressed in fraction or decimal. So, yung pong rational numbers, pwede po siyang fraction or decimal. Okay? So, yan po ang rational numbers, fraction or decimal. Now, pag sinabi mo naman po natin conversion, so ito na po yung diniscuss natin kanina dun sa introduction, paano po ba mag-convert ng fraction to decimal and decimal to fraction. So, ito po ang kanyang step. Sabi po dito, converting fraction into decimal form is simply dividing the numerator by the denominator. I-divide lang po natin. Halimbawa, 4 over 5. Ito po ay fraction. Pag gagawin po natin siyang decimal form, i-divide lang po natin yung 4 divided by 5. So, ito po yung solution. 4 divided by 5 is 0. So, mag-a-add po tayo ng decimal point. Tapos 0. Yan po idadagdag natin. So, this will now become 40. So, 40 divided by 5 is 8. 8 times 5 is 40. Then, subtract. 40 minus 40 is 0. So, therefore, 4 over 5 or 4/5 is 0.8 or 8/10 in decimal. Okay? So, kung may tanong po kayo, ay pwede po kayong magtanong sa ating pong comment section sa ibaba po ng video na ito. Okay? I-divide lang po. Napakadali lang po. I-divide lang ang numerator by denominator.
para makuha po ang kanyang decimal. Now, paano naman po pag ang decimal gagawin po natin fraction? Ano po yung kaninang sinabi na di-divide din po natin yun. Sabi ay, a decimal is expressed to fraction by using its digits disregarding the decimal point as the numerator and selecting the correct power of 10 as the denominator. Ayan, na kung ibig sabihin. Halimbawa, ito po ang example. So, 0.8 is a decimal form. Paano po siya gagawing fraction? So, yung pong 0.8, ang sabi po dito ay, by using its digits disregarding the decimal point as the numerator. So, since gagawin po natin siyang fraction, kailangan natin malaman kung ano ang kanyang numerator at ang kanyang denominator. So, ang numerator po niya, ito po. Isusulat lang po natin yung number niya dito. 8. Sabi po doon, i-disregard po natin yung decimal point. So, tatanggalin po natin yung 0 at saka yung decimal point. Ititira lang po natin yung 8. Ano po ang kanyang magiging denominator? Sabi po dito ay, and selecting the correct power of 10 as the denominator. So, mamimili po tayo kung ano ba ang kanyang denominator. 10 ba? 100? 1,000? 10,000? 100,000? Yun po ang mga powers of 10. So, in this case, since ito pong 8 ay single digit, kapag ang numerator po ay isang number, ang denominator po niya ay iisang 0. So, yung pong 10 ang pipiliin natin. So, isang 0 lang po ang kanyang denominator. Okay? So, ang pipiliin lang po natin sa kanyang denominator ay yung power of 10. Yun po yung mga 10, 10 times 10, 100, 100 times 10 is 1,000, 1,000 times 10 is 10,000. So, dito lang po tayo mamimili ng denominator niya. So, since siya po ay isang number, dito po tayo sa 10. Okay? Kaya po ang kanyang fraction ay 8 over 10. At pag nireduce po natin sa lowest term yan, magiging po siyang 4 over 5. So, paano po siya na-reduce sa lowest term? So, hanapin lang po natin ang kanyang greatest common factor. Ano po ba yung GCF? Yun po yung pinakamalaking number na pwede po nating i-divide sa 8 at 10. Ano po ba yung number na yon na pwede nating i-divide sa 8 at 10? Yun po ay 2. Di po ba? So, we will divide 8 by 2 and we will also divide 10 by 2. So, the answer of dividing 8 divided by 2 is 4 and 10 divided by 2 is 5. So, ito na po ang magiging niyang final answer. Therefore, 8 tenths or 0.8 is equals to 4 over 5. Okay? So, more example. Halimbawa, so dito po tayo sa ating board para mas malinaw. Okay, so decimal to fraction po tayo. So changing decimal to fraction. Halimbawa, 0.9. So ang gagawin lang po natin is susulat po natin yung digit, which is 9. And then, pipili po tayo ng tamang power. Yung ba ay 10, yung ba ay 100, yung ba ay 1,000, yung ba ay 10,000. Ayan. So, alin po ba ang pipili natin denominator dito na dapat ilagay dito? Since siya po ay isang number, doon po tayo sa isang 0. So, ang sagot po ay 10. So, ang sagot po sa 0.9 ay 9 over 10 ang kanyang fraction. Number 2, example. Say we have 0.21. So, ano po ang kanyang fraction form? Sulat po natin yung 21. And then, mamili po tayo dito sa mga powers of 10. So, since dalawa po silang numero, 2 and 1, dito po tayo pipili sa, dito po ang sagot natin ay yung dalawa ang 0. So, we will have over 100. Since wala na po siyang lowest term, ito na po ang kanyang final answer. Number 3.
Example, 0.15. Okay. I-disregard po natin yung 0 at saka yung point. Huwag na po natin kopyahin yan. Lagay po natin ay 15. Then, piliin po natin yung tamang denominator dito. Since dalawang number po sila, kaya 100. Now, meron pa po siyang lowest term. Di po ba? Kasi hindi pa po siya simplified. So, ano po ba yung number na pwede natin i-divide sa 15 at 100? So, yun po ay 5. Di po ba? So, we will divide 15 by 5 and 100 by 5. So, finally, ang answer po dito ay 15 divided by 5 is 3 and 100 divided by 5 is 20. So, ang sagot po ay 3/20. Okay? So, kung may question po kayo about decimal to fraction, i-comment lang po natin sa comment dito po sa ibaba ng video na ito. Okay? So, tuloy po tayo sa ating module. So, yan po ang pag-convert ng fraction to decimal at ang decimal to fraction. Ngayon naman po, pag-aralan po natin kung paano po gumawa ng basic operations, mag-add, mag-subtract, mag-multiply, or mag-divide ng rational numbers. Okay. Sabi po dito, to add or subtract similar fraction. Okay. Ano po ba yung similar fraction? Pag sinabi po natin similar fraction, ito po yung mga fractions o rational number na magkatulad po ang kanilang denominator. Halimbawa, 1/2, okay, 2/2, 3/2. Since ang kanila po mga denominator ay magkakatulad, ang tawag po dyan ay similar fraction. Okay? So, paano po ba natin i-add o i-subtract yung similar fraction? Sabi po dito, ang gagawin po ay add or subtract the numerator. So, ang i-add po natin ay yung numerator. So, kung ito po ang example natin, 3/8 plus 1/8. So, i-add daw po natin yung numerator. Ano po ba ang sum ng numerator? So, 3 plus 1. So, 3 plus 1. Di po ba? Okay. Ang sagot po dyan ay 4. Ano naman po ang gagawin natin sa denominator? Sabi po doon, copy the common denominator. So, kukopyahin lang po yung magkatulad na denominator. So, 8 dito. Then, 8. Okay? So, ang sagot po ay 4/8. Meron pa po ba siyang lowest term? Meron po. Kasi hindi pa po siya simplified. So, ano po ang number na pwede nating i-divide sa 4 at saka sa 8? So, the answer is 4. Yan po ang pinakamalaki. Ano? Dapat doon po tayo sa biggest or sa greatest. Okay. So, 4. So, finally, 4 divided by 4 is 1. And then, 8 divided by 4 is 2. So, ang sagot po ay 1/2. Okay. So, ang sum ng 8/3 plus 1/8 po ay 1/2. So, ayan po ang sagot. Ano? Ito po yung solution niya. Okay, yan po ang solution. So, 1 na po ang nakuha. Paano naman po pag subtraction? Ganun din po ang gagawin. Ano ho? Ma-minus lang po natin yung numerators. So, 4 minus 2. And then, copy the common denominator, 6. So, 4 minus 2 is 2. And then, copy 6. Hindi pa po siya lowest term. Kaya, di-divide po natin siya sa kanyang GCF. Ano po ba ang kanyang greatest common factor? 2. Ano, ayan po ang pinakamalaking number na pwede nating i-divide sa 2 at 6. So, ang sagot po ay 2 divided by 2 is 1, and then 3 divided by 2 is 3. Kaya ang sagot po ay 1/3. So, the difference of 4/6 and 2/6 is 1/3. So, ito po ang sagot, 1/3. Tama na po. So, ito po ang solution ng problem na ito. Okay? Next is, kung meron pong similar fraction, meron naman po tayong tinatawag na dissimilar. Ibig sabihin po ay hindi magkatulad. Okay? Sabi po doon, to add and subtract fraction with different denominators. Yun po yung different denominators na fractions, ang tawag po doon ay dissimilar. Hindi naman po magkatulad ang kanilang denominators. Okay?
So, ano daw po ang gagawin natin para mag-add or mag-subtract ng dissimilar fractions? Sabi po dito, change them to equivalent fractions. So, ano naman po yung equivalent fraction? Gagawin daw po natin equivalent fraction yung dissimilar fraction. Okay? Pag sinabi po natin equivalent fraction, ito po yung fractions kung saan magkaiba po ang kanilang denominator at saka numerator, pero sila po ay magkatulad ng value. Ano ho? Ano po bang halimbawa? Halimbawa po ng mga dissimilar fraction or equivalent fraction, I should say. So, ito po ang tinatawag nating equivalent fraction. Ano po ba yung equivalent fraction? Halimbawa, yung pong 1/2 is equivalent to 2/4. Is also equivalent to 3/6. Is also to 10/20. So, ito pong mga fractions na ito, ang tawag po dyan ay equivalent fractions. Kasi, magkakatulad din naman po siya ng laki. Ano ho? Iisa lang po ang kanilang size. Even though, magkaiba sila ng pagkakasulat, magkakaiba ang kanilang numerator at denominator, pero pag nilowest term po ninyo yan, babagsak din po yun dun sa 1/2. Ano ho? When you write or express these fractions to lowest term, yan po ay 1/2 po yan lahat. So, pag sinabi po natin equivalent fractions, katulad po yan ito. Halimbawa, meron po tayong cookies or cake dito. Hinati po natin sa kalahati. Ito po yung 1/2. Di po ba? So, ito po yung 1/2. Okay. So, this is 1/2. Kung hahatiin po natin to sa 4, itong the same cake na to, if we will divide this into 4, yan. Ito pong part na to, ang tawag na po dyan ay 2/4. Ano po? 2/4 na po yan. Kasi 2 piraso sa total of 4 parts. Yan. Pero, ang laki niya, hindi naman po nabago, di po ba? Equivalent pa rin po siya dun sa 1/2. Sa 1/2. 2/4. Ngayon, pag hinati naman po natin yan sa 6, okay? Let's say, hatiin natin siya sa 6. 6, paano ba yan? Okay, so, buburahin natin tong isa. So, let's try. Okay, so, pag hinati naman po natin siya sa 6, okay, 6. So, something like this. So, pasensya na po, medyo hindi perfect yung pagkakahati. Ayan. Pag hinati po natin sa 6, yung pong 1/2, hindi naman po siya nabago. At saka yung pong 2/4, 2/4 pa rin, yung 1/2, 1/2 pa rin yun. At ito pong part na po na ito, since 3 na po sila, out of 6, yan po ang tawag po dyan ay 3/6. Ano? Pero yung pong 3/6, at saka 2/4, at saka 1/2 ay iisa po ang laki. Di po ba? So, ang tawag po dyan equivalent. At katulad din po yan, pag hinati po natin siya sa 20. Ano? Pag hinati po natin ito sa 20, ito pong piece of cake na to. So, let's try, we divide that into 20 parts. So, 4. Hati pa natin ito sa 5. Whoop. Okay. So, pag hinati po natin siya sa 20, mapapansin po ninyo, yung 1/2, yung 2/4, yung 3/6 ay hindi naman po siya nabago. Ano? They are still the same. Pero ito pong part na to, since 20 na po ang kanyang piraso, ay tatawagin na po natin itong 10 out of 20. Ano? Pero yung pong 10 out of 20 is 1/2 pa rin ang laki. Di po ba? Yan po ang tinatawag nating equivalent fractions. Okay? So, yun daw po ang gagawin natin doon sa pag-add ng dissimilar fraction. Gagawin po natin silang equivalent fraction. Halimbawa, ano po ba yung halimbawa natin dito? Para mas maintindihan po ninyo. Okay, ito. Ang halimbawa po ditong binigay ay ito.
So, this is the example given. Ito po ang dalawang dissimilar fraction. 3/4 plus 1/6. Sila pong dalawa ay magkaiba ng denominator, kaya tawag po dyan ay dissimilar fractions. Okay, so let us try to add that. 3, 4, 1, 6. Okay, so let's try. So 3/4 plus 1/6. So we are going to adding dissimilar fractions. Okay. So, ang gagawin po natin dyan, iti-change na po natin siya sa kanyang equivalent. Ano po ba kaya ang pwede nating gawin sa 3/4 at sa 1/6, no? Para maging magkatulad po ang kanilang denominator. Okay. So, ang purpose po kasi natin dito ay magisilang similar fraction. Ano ho? Magisilang similar fraction para ma-add ho natin siya. Pero hindi po natin babaguhin ang kanilang value or laki, yung size po niya. Ano ho? So, ano po kaya ang kanilang solution? O ano po ang solution po kayo dito? So, in this case, kailangan na po natin yung tinatawag natin na LCD. Okay? So, LCD stands for least common denominators. Okay? Yan po yung least common denominator. So, ano po kaya ang pinakamaliit na pwede nating gawing denominator na dito sa dalawang ito? Okay? So, paano po ba tayo kumuha ng LCD? So, ganito lang po ang gagawin natin procedure, to get the LCD. So, ito pong dalawang denominator na ito, 4 at saka 6, hahanapan lang po natin sila ng common denominator. So, isusulat lang po natin dito ang kanilang mga numbers which is divisible by 4. So, mag-start po tayo ng escape counting. Escape counting po tayo by 4. So, 4, 8, 12, 16. Ito naman po, escape counting po tayo. 6, 12, 18. Ayan. Ngayon, titingnan po natin dito sa mga possible numbers na ito. Ang magkatulad. Kung ano po yung magkatulad doon, yun na po ang tinatawag nating LCD. Ito na po yung pinaka-list na magkatulad dito. 12 at saka 12 dito. So, ito po ang kanilang magiging LCD. Ito po yung number na pwede po nating i-divide by 4 at pwede po nating i-divide by 6. Okay? Ngayon, meron na po tayong LCD. Ang susunod po natin gagawin ay hahanapin naman po natin yung numerator dito. Okay? So, may denominator na po tayo. So, missing na lang po ay itong ito sa taas. So, paano po natin makukuha yung numerator? So, ang gagawin po natin ay i-divide po natin yung 12 by 4. Okay? So, 12 divided by 4. Ang sagot po ay 3. And then, multiply naman po natin yan doon sa numerator doon. So, times. So, ang gagawin po natin ay divide and multiply. So, 12 divided by 4 is 3. 3 times 3 is 9. So, ito na po yun. Yung pong 3/4 naging ng 9 over 12. Yan pong dalawang yan ay magkatulad. Kaya po, ang tawag po dyan ay equivalent fraction. So, 3 times 3, 9. 4 times 3, 12. Next, gagawin po natin dito sa kabila yung ginawa doon. So, 12 divided by 6 is, ilan po ba? 12 divided by 6 is 2. Next is to multiply 2 by 1. So, multiply. So, ang sagot po ay 2 times 1 is 2. So, yung pong 1/6 at saka 2/12 ay magkatulad lang. And now, meron na po tayong similar na po ang kanilang fraction. Tawag po dito yung similar fraction, pwede na po natin silang i-add. So, add na po natin. 9 plus 2 is 11. And then, copy the common denominator. Di po ba, kinokopya lang natin pag magkatulad yung ilalim. So, ang sagot po ay 11 over 12. So, tingnan po natin doon sa module kung tama po ang sagot natin.
Ayan, tama po ano, ang sagot po ay 11/12. So, ganun din po ang gagawin natin sa minus, subtraction. Ang sagot po ay 11/12. Ayan. So, same po, sa pag-subtraction naman ang gagawin, ganun din. So, ito po ang halimbawa. So, we have 4/8 minus 5/12. So, ano po ba ang kanilang LCD? So, 8 at saka 12. Ano po ang kanilang magiging LCD? So, maglalagay na po tayo dito ng 8, 16, 24. Ano po sunod doon? Ay 32. Sa 12 naman ay 12, 24. Ayan. Pag may nakita na po kayong katulad doon, stop na po kayo mag-count. Ano ha? So, ibig sabihin, ang LCD po niyan ay 24. Kaya po dito ay 24. Next is to divide, no? 24 divided by 8, ilan po? 3. 3 times 4 is 12. Kaya po dito ay 12. Paano nga po nakuha yung 10? So, 24 divided by 12 is 2. Times 5 is 10. Kaya po na 10. Okay? So, ngayon po, sila pong dalawa ay similar fraction na. Kaya madali na lang po natin masagot. So, 12. So, 12 minus 10. And then copy 24. So, 12 minus 10 is 2. And then copy the denominator 24. So, ito pong 2/24 ay hindi pa po yan lowest term. Ano? So, didivide po natin siya sa kanyang GCF. Ano po ba ang biggest number na pwede nating i-divide sa 2 at 24? Ang sagot po ay 2. So, 2 divided by 2 is 1. 24 divided by 2 is 12. Kaya po ang sagot sa difference ng 12/24 and 10/24 ay 1/12. Okay? So, kung may question po uli, pwede po kayo mag-comment sa video na ito. Okay. Tapos na po tayo sa addition and subtraction of similar and dissimilar terms. Ngayon naman po, let's try multiplying and dividing. Sa pag-multiply po, napakadali lang. Mas madali po ito kaysa doon sa add. So, sabi po dito, to multiply rational numbers in fraction form, simply multiply the numerators and multiply the denominators. Ganun lang, napakadali. Multiply lang po natin yung kanilang dalawang numerator at saka ang kanilang denominator. So, numerator by numerator lang at denominator by denominator. Ito po ang kanyang formula. Halimbawa, ang numerator ay A at ang denominator ay B at minultiply mo siya sa numerator na C at saka denominator na D. Sagot ay multiply mo lang po yung A and C. So, AC. Tapos, B times D, BD. Okay? So, yan po ang formula natin. So, halimbawa, meron tayong 3/4 times 5/6. Yung pong period, yan po ay symbol din ng multiplication. Ang multiply po kasi, pwede nating isulat na times as X, pwede pong period sa gitna, pwede rin naman pong dalawang parenthesis. Ayan. Multiply po yan. So, ano po bang gagawin natin solution sa 3/4 times 5/6? So, multiply lang po natin yung 3 and 6. 3 and 5, sorry. 3 times 5 is 15. And then, 4 times 6 is 24. And then, huwag pong kakalimutang i-reduce sa lowest term lagi. So, yung pong 15/24, meron pa po siyang lowest term. So, ano po ba ang number na pwede nating i-divide sa 15 at 24 para maging siyang lowest term? Sagot po ay 3. Okay, 3. So, 15 divided by 3 is 5, and then 24 divided by 3 is 8. So, ang final answer po ay 5/8. Okay? What about if magmumultiply po tayo ng mixed number? Pag sinabi po natin mixed number, ito po yan. Ito po yung example ng mixed number. Meron po siyang whole number na kasama. Hindi lang po siya basta fraction, may kasama po siyang whole number. Paano po natin siya i-multiply? Sabi po dito, express to improper fraction. So, isusulat po natin o i-convert po muna natin yung mixed number to improper fraction. So, paano po ba yon? Okay. So, mixed number,
to improper fraction. Again, pag sinabi mo natin mixed number, yun po yung number na merong kasamang fraction. Bawa, 3 and 1/2, 5 and 2/7, bawa ay 2 and 1/3. So, ito po mga halimbawa ng mixed number. Paano po ba natin siya gagawing improper fraction? Pag sinabi naman po natin improper, ito po yung fraction na mas malaki yung numerator niya. Halimbawa, 7/5. Mas malaki po yung numerator kaysa po dun sa denominator niya. Ano, halimbawa, 6/5. Halimbawa, iba pa, 10/9. So, ito po yung mga halimbawa ng improper fraction. Okay? So, paano po natin ito gagawing improper fraction? Gagawin lang po, multiply lang po natin itong denominator sa kanyang whole number. So, 2 times 3 is 6. Tapos, ipa-plus po natin yung numerator. Okay? Plus naman po. Ito po ay times. Ano? So, 2 times 3 is 6. And then, 6 plus 1 is 7. Yan po ang kanyang magiging numerator. At yung pong itong denominator, kukopyahin lang po yan dito. Okay? So, yung pong 3 and 1/2 is equivalent to 7/2. Okay? Ito naman pong 5 and 2, 7. So, 7 times 5 is 35. No? 35. Plus 2 is 37. Ang denominator ay 7. So, yung pong 2 and 1/3 ay 3 times 2 is 6. Plus 1 is 7/3. So, ito po yung tinatawag nating improper fraction. Makikita po ninyo, mas malaki po yung nasa itaas o nasa numerator kaysa po dun sa nasa baba or the denominator. Okay? So, yun pong gagawin natin. I-change po natin ang mixed number to improper fraction. So, balikan na po natin yung problem. Sabi po dito, express the mixed numbers as improper fraction. So, yung pong 2 and 1/4, ano po ba ang kanyang improper fraction? So, 4 times 2 is 8 plus 1 is 9. So, 9/4. Kaya ayan po ay naging 9/4. Ano? And then, ito naman pong 5 and 4/6 ay, so, ang 5 and 4/6 naman po ay, so, 6 times 5 is 30 plus 4 is 34/6. Kaya po siya ay 34/6. Ngayon pong improper na siya, pwede na po natin i-multiply ito. Multiply po yung numerator by numerator at denominator by the denominator. Okay? So, ano po ba ang sagot? Sabi po dito, simplify by dividing a common factor. Yan. Pwede mo lang po natin i-divide. Ano ho? Alin po ba dyan ang pwede natin i-divide? Ito po. Yan po ba ang common factor nilang dalawa? Ito po kasing 9 ay 3. 3 times 3 po yan, di ba? Ito naman po 6 ay 2 times 3. Okay. So, dinivide po niya or kinancel na po niya ito. Ito, at saka ito. Okay. And then, ito naman pong 34, pwede po natin siyang i-divide by 2. Ang sagot po ay 2 times 17. Ito naman pong 4 ay 2 times 2 ang kanyang factor. So, ito pong 2 dito, pwede po natin siyang i-cancel. So, ang natira na lang po sa numerator ay 3 and 17. Ano? Dito na po sa baba ay 2 and 2. So, finally, so we have here 3 times 17 over 2 times 2. So, ang sagot po niya ay, ano po ba ang 17 times 3? Multiply po natin. 17 times 3. So, we have here 21, then 3, 4, 5. So, 51. So, ito pa ay 51/4. Kaya po dito ang sagot ay 51/4. Okay? And then, your final answer po is, should be a mixed number. Ano? Ito po kasi ay improper fraction. So, gagawin po natin siyang mixed number. So, para po naman gawing mixed number, ang improper fraction, ganito lang po ang gagawin. So, to change naman from improper to, so from improper
to mixed number. Halimbawa, ang improper po niya ay 9/5. Paano naman po siya gagawing mixed number? So, i-divide lang po natin. Ano? So, divide. 9 divided by 5. So, 9 divided by 5 is 1. So, 1 times 5 is 5. Subtract. 9 minus 5 is 4. So, ito na po ang ating gagawin. So, yung pong 4 na remainder, lalagay po natin sa numerator. Tapos, yung pong 5 na divisor ay lalagay po natin sa denominator. Therefore, yung pong 9/5 ay equivalent to 1 and 4/5. Okay? Paano naman po yung 5/3? Paano po natin siya gagawing mixed number? Di-divide din po natin. So, 5 divided by 3. So, we have 1. 3 minus 5 minus 3 is 2. So, 1 and 2/3. So, kaya po ito ay 1 and 2/3. Okay? So, yun po ang pag-change ng improper going to mixed numbers. Okay. Kaya po dito, ang naging sagot niya ay, saan na ba yan? Kaya po dito, ang naging sagot niya ay 12 and 3/4. Kasi, pag dinivide po natin yan, 51 divided by 4. So, let's divide 51 divided by 4. So, we have here, 5 divided by 4 is 1. 1 times 4 is 4. Then, minus, 5 minus 4 is 1. Bring down 11. Bring down 1. So, 11 divided by 4 is 2. So, 2 times 8 is, 2 times 4 is 8. Antok na ako. So, 11 minus 8 is 3. So, ito po yung remainder niya. Gagawin po natin yung numerator at kaya po yung divisor niya ay 4. Kaya po siya naging 12 and 3/4 ito. Okay? So, yan po ang ating rule sa pag-multiply ng fraction. Paano naman po tayo mag-divide? So, ito po ay madali rin lang, kasi may kinalaman pa rin po dito yung multiplication. So, to divide rational numbers in fraction form, you take the reciprocal. Ito po yung pinakang gagawin natin dito. Dapat alam po natin kung paano mag-reciprocal. Pag sinabi po natin reciprocal, yun po yung binabaliktad po natin yung sa madaling salita. Binabaliktad po natin yung numerator at denominator. Halimbawa, yung fraction na 3/4. Ano po ba ang kanyang reciprocal? Edi 4/3. Pinagpapalit lang po natin yung position ng dalawa. Okay? So, ano na pong gagawin? Take the reciprocal of the second fraction. So, yung pong pangalawa ay gagawin po, or the divisor, ay i-reciprocal po natin. At pag na-reciprocal na po natin, i-multiply na po natin yung dalawa. So, babalik po tayo doon sa multiplication. So, halimbawa, ito po yung kanyang formula. Okay? Halimbawa, 4/5 divided by 2/3. Sabi po doon, take the reciprocal of the second fraction or the divisor. Ito po ang ating divisor. Ito po ang divisor, yung pong pangalawa. Yan po ay i-reciprocal natin. Okay? So, ito na po ang kanyang solution. So, ang reciprocal po ng 2/3 ay 3/2 or 3/2. Yan po. Yan ang nangyari. Tapos yung pong divide, magiging ang multiply. Pag na-reciprocal na po natin yung divisor. Okay? So, multiply na po natin. 4 times 3 is 12. 5 times 2 is 10. Kaya, ang sagot po ay 12/10. Ano po ang kanyang LCD? Ayan. Dinivide po natin sa 2. So, 12 divided by 2 is 6. 10 divided by 2 is 5. Okay? So, ang sagot po niya ay 6/5. Pero ito po ay improper. Pag ginawa po natin yung mixed number, so 6 divided by 5 is 1, 5, 1/5. So, 5 and 1/5. So, ang sagot po ay, I mean to say, 1 and 1/5 po. Ayan. Yan po ang kanyang sagot. Okay, tapos na. Learning task number 2. Ito na po yung gagawin natin. Perform the indicated operations. Ano po ang sinasabi? Kung multiply, multiply, pag plus, plus, pag minus, minus, pag divide, divide. Ganun lang po.
So, ito po, number 1, example. Ito po ay dissimilar, magkaiba. So, ano po ang kanyang gagawin? Magagawa po tayo ng LCD. Ano po bang LCD ng 7 and 14? Ano po ba yung pinakamaliit na number na pwedeng i-divide natin by 7 at pwede rin i-divide by 14? Ay diga po ay 14. So, 14 po lalagyan natin dito. Okay? So, 14. So, 14 divided by 7 is 2 times 3 is 6. Ayan. Plus, 14 divided by 14 is 1 times 9 is 9. So, ang sagot po ay 15 over 14. Or, reduce po natin siya, or gawin po natin siyang mixed number. Siya po ay 1 and 1, 14. Yeah. Yan po ang ating example. Sinagutan na po natin yung number 1. So, sagutan na po ninyo yung mga kasunod na bilang. Okay? Ang learning task number 3 po ay problem solving. Answer the following word problems. It took Jose, yan, si Jose daw po ay 2/3 ng isang oras ang kanyang nagagamit para matapos yung math homework nung Lunes. Ano? Nung Lunes, ang nagamit niya ay 2/3 of an hour. 3/4 of an hour naman po nung Tuesday. So, nung Tuesday ay 3/4. And 2/5 of an hour on Wednesday. So, ito po ay 2/5 naman po nung Wednesday. So, ang tanong, how many hours did it take Jose to complete his work all together? Ayan. Ano pong gagawin natin doon sa 2/3, sa 3/4, saka sa 2/5? Ilan daw po ang kabuuang oras ang nagamit ni Jose sa isang linggo or para matapos niya yung kanyang homework? So, ang gagawin po natin ay pagkasama-samahin lang po natin yung lahat. Okay? So, yun po ang solution. So, kayo na po ang gagawa. Kung ano po bang operations pag pinagsasama-sama, di ba? So, kayo na po ang bahalang dumiskubre. Number 2. Okay, so Mika has 3 and 7/16 centimeter of wires. She needs only 2 and 5/8 centimeter of wire for her project in TLE. And how much wire does she needs to cut? So, yan po ano po bang gagawin natin para mabawas yung kailangan niya doon sa total na wire niya. Okay? So, yan po ang problem sa problem number 2. Number 3, at Guevara Clan Reunion, nag-reunion po yung Guevara Clan, 4 and 1/2 kilogram spaghetti was left. May natirang spaghetti na 4 and a half kilo. Kung meron daw pong 6 na pamilya doon, how much each family can take home equally? So, ilan daw pong kilo ang maiuwi ng 6 na pamilya? So, yan po ang questions for number 3. So, ano po bang operations ang ginagamit natin para hati-hatiin yan? Okay, so yan po ang ating learning task number 3. And yan po nagtatapos ang ating discussion about week 5. Sana po meron po kayong week 5. Yan, sana po meron kayong natutunan. At kung meron po kayong question, pwede po kayong mag-question down below sa video po na ito. Maraming salamat po. Ang sunod po natin topic ay square root sa ating pong week 6. Abangan po ninyo. Salamat po.